Hello mga pangga, good evening sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Ito na nga pangga, magyaw-yaw-yaw na naman tayo. So, ang video na aking isi-share sa inyo mga pangga, this is all is the continuation of the so-called proposal budget of the DOJ Secretary. But for now, yung about sa proposal mga pangga, that is on the very first portion sa video. So, ang i-share ko ni mga pangga ngayon is yung kalahati lang muna mga pangga because this is all about the flood control project. So, ngayon mga pangga, isi-share ko muna sa inyo mga pangga dahil talaga namang ito kasi bakit ito muna mga pangga dahil tinatanong muna ni Senator Marcolita yung bagong DOJ Secretary natin mga pangga nga si Frederick Vida. So maybe napag-usapan na tanong ni Senator Marcolita yun mga pangga sapagkat nais niyang malaman if the new Secretary of DOJ has the same opinions with the former secretary who's named Crispin Remulla. So, talaga namang tinatanong niya muna pangga kung ano ang naging decision niya about the word restitution. So, yun lang naman din yun ang natapik natin na previous. Pero, i-refresh naman din ngayon mga pangga since na ito ay natakil na naman ngayon mga pangga. So, ngayon mga pangga, talaga namang umagri din ang bagong sekretary doon kay Crispin Remulla sa dating siyempre yun ang pwesto na yung papuntahan niya. So most probably nag-uusap din sila mga pangga, so they are also trying themselves to defend or to uphold their own ideas mga pangga, pero hindi talaga sila gumagana kay Senator Marcolita. Talagang nagmistulang college professor or sa College of Law si Senator Marcolita. Pakinggan muna natin mga pangga. Pakinggan natin mga pangga ang idea dito mga pangga. While chairman of the Blue Ribbon Committee tried his best to get to the bottom of to dig deeper the investigation. We're talking about the blood control anomalous projects. Ang sabi pa nga namin noon, sisisirin po namin yung bahana yan para makita natin ang mastermind. Napakahirap po ng objective na sinet ng inyong lingkod kasi ayoko naman ng na-pinpoint lang natin. Sabi ko nga, puro sap-sap lang o maliliit na isda. Dapat yung matarget natin, yung pinakamalaking isda. Kasi siya yung nanggulo ng sistema kung bakit nangyari sa atin ito. Tama mga pangga. Kasi ngayon kasi mga pangga, talagang yung the word corruption kasi mga pangga is deep-rooted na talaga, na umuugat na talaga mga pangga. So, it must be uprooted. Kailangan mabuwal natin mga pangga. So, we have to look for the biggest fish or the roots of the so-called problem. Hindi yung tinatawag na pandaka, pigmiya lang ang makukuha or makukulang ang mananagot mga pangga. They have to dig deeper hanggat sa makuha nila kung sino talaga ang salarin, yung pinaka most guilty. Hindi yung mga maliliit lang. O sige mga pangga, i-continue natin. And so I maximize the potential. Naisip po yung witness protection program. Best Dahil sa idea. hirap po ng pagpipinpoint ng utak talaga niyan. Kailangan ka. So I floated the idea to sa 15 contractors initially invited in the hearing. Ang sabi ko sa kanila, well, ano po ito, napakahirap po ng inyong kinasasadlakan ngayon sa investigasyon ito. Unang-una, yung offense po na ating pinag-uusapan is a major offense. Plunder nga po ang mangyayari dito. At least marami pang We iba. have to go deeper. So, kung gusto po ninyo thorough na tulungan ng Estado, investigation. meron po tayong remedyo rito because this is legislative investigation. And under the Witness Protection Program, Section 4, sinasabi niya, kung gusto po ninyo tulungan ng Estado, mahirap po ang gagawin nyo, ngunit may nakalaan pong protection and benefit They have to cooperate. provided by law. So, nung pinload ko po yung idea na yon, dalawa po yung lumabas, yung mag-asawang Diskaya.
And initially, he enumerated 17 members of Congress, House of Representatives. Okay mga pangga. Narinig natin yun, di ba mga pangga? The Diskaya couples mga pangga had mentioned or enumerated 17 members of the House of Representatives mga pangga na kumbaga nakakuha ng most or the biggest project mga pangga. Di ba? Pero yung announcement ng before the investigation started, talaga namang nag-pronounce yung yung pangulo mismo mga pangga na the 15 mentioned members of the House of Representatives should be investigated. O, di ba? So, kung 15 lang mga pangga, then the Diskaya family mga pangga or couples mga pangga had mentioned 17 question. Nasaan yung dalawa? Guess who they are? Ang nangyari po, kasi hiningi naman nila yung witness protection program, so nung panahon ko po, I recommended that they be processed under the witness protection program. So sumulat po ako sa Senate President. Who are they? By the way. Di ba mga pangga? Yun naman po yung dapat Sa kamalasan naman po, yung araw din na yun, nagkaroon ng coup. So napalitan po ang Senate President, yung naging Senate President, ayaw niya na po. Ayaw niyang ituloy. At dahil nga po, merong sinabi yung former Secretary of Justice, we cannot process them until and unless they return yung kanilang mga ninakaw, blah, blah, blah. So the new Senate President, pinatawanan niya yun. So nga naman, sabi niya, the Secretary of Justice, sabi niya, yeah, that's a good policy. Kailangan mag-restitute muna sila before they can covered by the WPP. So paano po? How can we begin? Okay, mga pangga, yung the word restitute mga pangga, ikaklaro lang natin mga pangga sa ating mga kapatid dyan sa liblib, di ba? Ikaklaro lang natin mga pangga yung the word restitute. Okay, ang sabi kasi noon, ang decision kasi doon kay Crispin Remulla mga pangga, yung dating DOJ Secretary mga pangga, was the Diskaya family or the Diskaya couples mga pangga is dapat mga pangga is they have to restitute the properties mga pangga. Kasi ang ibig sabihin mga pangga, they have to return it back to the government as a property of the government mga pangga. In which hindi wala naman daw talaga yun sa batas mga pangga. Kasi hindi naman po pwede na magbalik ka ng mga, let us say, cash or something na ibalik mo doon na the investigation is going on. In fact, malayo pa ang investigation matapos mga pangga. They just started the investigation and then magkukuha ka na ng mag-restitute ka na. Question, paano mo ma-restitute ang isang bagay na hindi pa naman malalaman kung magkano talaga? Di ba? So yung ibig sabihin ng mga pangga. Kaya ang tanong ni Senator Marcolita, paano natin maumpisahan yun? Ang pag-restitute na hindi naman tayo alam kung magkano. Okay, continue natin mga pangga. Ay, in other words mga pangga ha, ang restitute is ang pagbabalik sa stolen property or stolen something na ibabalik mo dapat dahil sa krimen na ginagawa. Okay, mga pangga? To even pretend that we know what to do and to help the state prosecute. Kung sasabihin na kahit nawala po sa batas, ipipilit halimbawa ng inyong dating secretary na kailangan mag-restitute muna. I told him it is not the requirement under the law. But he insisted in saying, well, yeah, it's not in the law, but we can always agree on something like a good policy for the state. Do you agree with him? I agree with the position mga of pangga, Secretary Boy. pinag-usapan talaga nila mga pangga. Basically, it being one of Agree the talaga siya. When we look at But this, Your Honor, check a look mga we're pangga looking kung on makalusot the sila. ultimate objective, paano yung Estado
mananalo at mapapanagot dito mga to. Wala pa pong tapos sa pagpoproseso ng mga nakasalang na nag-apply po ng Witness Protection Program. Kasi kakibat po sa pag-aaral na to, kasama rin po yung under the Witness Protection Program, kasama rin po sa pag-aaral ng ating pong prosecution team na yung paano kung pwede ba under Rule 119 naman pagpasok po. Marami pong iba't ibang binabalangkas at pinag-aaralan, Your Honor. At itong mga bagay na to, pwede pa pong makapagdagdag. Ipapasa po ko kay Chief Dong at ito po ay aming masusing pinag-aralan at ilalahan niyo po yung iba pa pong mga proseso tinitimbang. Wala pa pong sarado, Senator. Lahat po ay tinitimbang pa. If with the permission of the Senator, And then, ibig ko sabihin, kung ipipilit na merong restitution kahit wala sa batas, so how can you process the application, for example, of the applicant? Kasi, kung tinignan mo yung, I think the applicable section is section 10. Basahin mo yun, wala namang restitution. So, kung ipipilit natin that somebody should first restitute, doon pa lamang sa title ng batas, Secretary, it is all for the benefit, interest, and protection of the witness. To burden him or her with additional requirement which is not in the law. Hindi ko ba intindihan? How can you agree with that? Your Honor, ang tinitingnan po dito ay yung pangkalahatan. No, I'm talking about the WPP. Opo, at pang kalahatan ang sinasabi. Okay. Ang ibig sabihin ni Senator Marcolita mga pangga, we are just talking about the WPP. Ibig sabihin mga pangga, the Witness Protection Program. Okay, yun pang ibig sabihin niya. They are not talking about in general, but they are just talking about the WPP or Witness Protection Program. Ang kailangan po kasi sa dulo nito, manalo po yung Estado laban. Kaya nga, but before you do that, you have to proceed to the process. Yes, So, yes. paano siya mapaprocess? Kung ipipilit mo na mag-restitute muna, for example, ano yung restitute niya? How much? Correct. Sino magkukompute? How can it be done? Correct. Sino ang magsasabi na ganito ang dapat niyang i-restitute? Meron na bang Meron na bang pronouncement? We are in the process of asking their help to identify yung mastermind. It cannot be done easily. Kaya nga natin ginamit ang batas na to help the state. Ngayon, kung kayo po pala ay mag-prescribe ng isa pang requirement which is not in the law, I cannot believe this. Ito yung dilemma namin eh. Kaya pinipilit niya. And ako po nagtataka kung bakit kayo rin nag-agree kayo. So ano po talaga kayo po yung DOJ. Ang DOJ is the principal law agency. Correct. The principal If law the principal law agency of this government will not even understand the basic Correct. requirements of the law. O diba, kakahihiyan mga pangga. Nag-a-apply pa lang yung tao po eh. Imagine, Isang kahihiyan mga pangga. 'Di ba? Malaking sampal sa pagmumukha. DOJ Secretary. And then sabihan ka, you don't even know the basic principle of law. 'Di ba? Nakakahiya yan mga pangga. Pagsabihan ka ng ganyan because the DOJ Secretary mga pangga or the agency of the DOJ mga pangga is the principal law agency. Meaning, dapat ikaw yun because there are 10 attached agency under the DOJ Secretary mga pangga. Pero bukas, sa sunod naman natin pag-usapan yan mga pangga. Pero, at this point in time, isang sampal sa pagmumukha doon sa bagong sekretary natin sa DOJ. Kasi nga, sinabihan ka ng ganun mga pangga. You are a secretary. You are head of the agency. And then you don't even know the basic principle because they are supplanting the provision of the law. Kasi nga, the word restitute cannot be found on the provision of the law. But they do agree because of their own understanding. But the very question doon is the restitute. And the word restitute cannot be found on that particular provision of the law. Diba? So, they are supplanting. Or in other words, they are replacing the word. So, mga pangga, continue natin. hindi man natin masasabi kung ultimately magkukwalify siya eh. Or even if he qualifies as a state witness, kung hindi niya naman nagagampanan ang tungkulin niya under the program, pwede mo siyang alisin eh. So, the point, Mr. Chair, is they cannot even begin to be processed under the law kasi naglalagay po kayo ng requirement which has not been included by law.
is mga pangga ha. Kasi ang Diskaya couples mga pangga, they are also applying as state witness. And then kung mag-state witness ka kasi mga pangga, one of the qualification is kailangan hindi ikaw ang pinaka most guilty. Okay? Hindi dapat ang qualification hindi ikaw ang pinaka most guilty, and aside from that mga pangga, kailangan na matukoy natin, matukoy talaga natin. Siyempre, hindi naman siya wala naman siya sa, kumbaga, contractors naman siya eh. So, kung sila ang nakatanggap ng pinakakamalaking budget mga pangga. So, para sa akin, sila dapat ang maging state witness because they have more informations than the others. Kasi nga, siya ang pinakamalaki eh. So, malalaman ngayon na kung sino ang pinakamalaking budget at saan napunta ang budget. Yung tinatawag na 25% up to 30%. Okay, continue natin mga pangga. Sino yung mag-explain ulit? May I be educated on that? Yes, Mr. Chairman. Sandali mga pangga. Diba? Sino ulit ang magpapaliwanag? Sabi ni Mang Recoleta. Anong sabi niya? May I be educated for that? Diba? Maliliwanagan ba ako niyan tungkol dyan? Kasi nag-iisa lang siya nag-stand tungkol dyan sa restitution ng mga pangga. But ang kabilang panig talagang nag-a-agree talaga sila na it can be. Even though it cannot be found on the provision of the law, but it can be. So they are just using their own understanding regarding the provision. So they are supplanting something. Diba? So, ang tanong, ma-educate ba si Marcolita sa sagot niya? O baka siya ang magmumukhang estudyante ni Marcolita? What's up mga pangga? I just wanted to make an attempt to reconcile the debate on this matter. There's actually no inconsistency. First, it is correct that under Section 10, the law provides for the qualifications for a person to be qualified as a state witness. Nandun po yung materiality at absolute necessity ng testimony ng tao, at corroborated po to on its material points by other witnesses, and that he is not the most guilty. Okay. Now, under Section 5, which refers to the memorandum of agreement that has to be executed between the DOJ and the potential state witness, nakalagay din po dyan yung necessary matters that should bind the agreement dito po sa Witness Protection Program. And under Section 5, letter D, nakalagay din po dyan kung ano po yung legal obligations and civil Meron bang judgment restriction? or civil aspect of the case against him. Ang ibig lang pong sabihin niyan, kakausapin naman po siya, maaari pong i-process yung application niya, but under the first statement under Section 5, What is specific provision under that law? Under that provision? Section 5 po says Ano nga, that basahin mo. before a person is provided protection under this act, he shall first execute a memorandum of agreement, Okay. which shall set forth his responsibilities, including the following. Oh, ano So nga? kasama po dun sa mga obligations. Ano nga? Ito po, to comply with legal obligations and civil judgments. So dun sa civil judgments po, this refers po to the civil obligation pertaining to the crime. Civil judgment. No. We're saying legal obligations. Ang basis po ng legal obligations The basis of legal obligation is the law itself. is the law itself, Oh, which walang includes- nalagay na restitution. Bakit mo ikokot yung which includes memorandum? po other provisions of law, including the civil code on unjust enrichment. Kasama po yan. Every law should be read consistent and harmoniously. Paano mo nga with other i-apply provisions of yun, the even law. the civil code? How can you apply? Paano, ano yung i-restitute niya? Alam mo, magkakatalo lang tayo rito eh. They are talking about the The DOJ requisite is of in a the law. position to even calculate how much the applicant should restitute before he can be processed under the application. I'm making a distinction po between process and enjoying the benefits under this act. Idea mo So, yun. ipoprocess na po yan dahil matagal po naman ang paraan Wala para pa nga, malaman at matuntun ang lahat ng civil wala pa nga obligation. pong statement whether or not meron nga sila. Wala pa tayo eh. Kailangan po natin makuha ang mga statement ng mga potential witnesses. Kailangan pong evaluate, kailangan pong malaman. Doon sa, kung ano po doon sa yung- memorandum na yung- sinasabi mo, Yusek, sinasabi restitution. Opo, kasama po. Sinasabi dyan? Hindi, ang word po dito ay civil and legal obligations. Understood po na ang legal obligation has many sources. Saan ang Kasama gagaling po ang obligation? The law Pinapalitan does mo, not provide nire-replace restitution mo. in the first place. That is very simple. Legal obligation po has a Huwag kayong specific definition. mag-imagine ng argument, Yusek. Magtatagal lang tayo rito. This is very simple enough. Opo.
Anyway, ang sinasabi ko lang Kapag ka ba hindi provided ng batas, magiging reasonabling obligation under the provision you're quoting? we are saying that legal obligations is defined under You the law. cannot And legal even, obligations you includes cannot adverse use, arrangement. your opinion will even matter here. Naku, That's your opinion. kakahiya. Ang pinag-uusapan natin is the requisite of law. Mm. Thus, the maxim expressio unius est exclusio alterius ring a bell to you? Alam po natin yun. Ang O ano sinasabi ibig ko po, sabihin nun? Ang what is expressed excluded is not included. Kaya nga. Oh, ayan naman You pala are eh. including an opinion which was not expressly enumerated under section 10 of the law. We submit, Your Honor, that a witness can be processed under this program, but he cannot receive any of the benefits as stated in Section 5 unless the matter referring to legal obligations is reduced into writing in a memorandum. So, Mr. Yun po ang Chair, sinasabi. Nabago the mo eh. opinion of the USEC is trying to supplant the very clear and categorical provision of law. Mm. We submit, Your Honor, with the reading. Ibig niya sabihin mga pangga, they are supplanting the provision of law. Binabago niya, pinapalitan niya. Your Honor, may I also add? No, ganun pa rin yun. We are trying to get to the bottom of the You investigation. are adding an opinion Oh, just only and an you are opinion. supplanting Oh yeah. the basic provision of law. You cannot do that. Mm. Yan sabi pa nga natin the spring cannot rise higher than its source. Mm. Figurative Tama? yun. Paano? Pati opinion mo, gagamitin natin. Sana huwag ganun para hindi na tayo magtagal. Paano nyo mapoprocess ngayon ito, Sec, Bida? Kung ipipilit nyo halimbawa, tingnan nyo hanggang ngayon, what is the status of the application, for example, of the Vizcayas? I am not defending them. Kaya ko lang po pinipilit ito because kagaya ng sinabi ko, gusto nating ma-identify yung mastermind. Kung ayaw ninyong i-identify yung mastermind, that's a different matter altogether. So, kahit na huwag nyo na siyang i-process, okay lang. Pero kung gusto nyo malilit na isda lang, kaya ayaw niyang i-process, nasa sa inyo yun. Nasa sa inyo yun. Kasi dito sa inyong presentation, Naku, napaka-intelligent mga pangga ni Yung Senator Office ng Secretary. Marcolita. yung law enforcement program ninyo, yung percentage of successful prosecution, meaning conviction vis-a-vis acquittal, is 90.14%. Pero yung percentage of successful prosecution in cases with witnesses covered by the program, it's 95.3%. Wow, ang And taas-taas the mga pangga. percentage of successful Lahat ng mga ano prosecution in nila. relevant cases handled by the DOJ prosecutors, Achievements, kumbaga, mga pangga. 80.5%. So dito mas mataas talaga yung success if you will use the WPP. Hindi nga ako, nagtataka nga ako kung bakit averse kayo dun sa process dun sa, samantalang wala namang nilalagay na restitution, ipipilit nyo para lang hindi sila makover ng program. Ng So, program, ano di mangyayari ma-cover sa ba batas doon natin? sa state witness mga pangga? You will insist Program on an na state opinion. witness. Supplanting the requisites categorically provided by law. Hindi talaga makakapaprocess. Ang So, pinipilit pagpapalit. nyo yung gusto nyo i-process. Paano natin, sila lamang ang provision of the law. initially ng 17 congressmen. At doon sa kanilang mga testimony, lumalabas na rin ang pangalan ni Saldico and Martin Romualdez. Di ba? It has Kung mentioned mga ayaw pangga. ninyong bigyan sila ng protection under that law. Kaya siguro umayaw na sila sa ICI. So what is their status now? Kasi wala sa Are you protection na insisting maayos eh. that they restitute? How much? Mm. How do you compute it? If I may, What are Your those Honor, things that if can I be may, Your Honor, restituted? To be consistent, the Department of Justice, No, you are not Consistent consistent from talaga. the beginning. Huwag mo sasabihin to be consistent. There is no consistency here. Magkano ang gusto niyong restitute nila in the first place? Oh, okay. Okay. Tama Wala yun. pa po sa Very nice estado na question. ganun. So, wala, Oh, hindi di ka mapoprocess makasagot talaga talaga yan. dahil Pinoproseso po namin, Your Honor, yung kanyang investigation is application. going on. How can you process the application, Mr. Chair, if you are providing another requisite which is not even written in the law? You are imagining something that is not within the law. You are Department of Justice. Ito yung sinasabi ko sa Oh inyo. my God, You're supposed to nakakahiya. be the chief. pwede ho bang magdagdag, Your Honor? Halimbawa Ayan, mga po, pangga. sa pagitan po ng pagpapalitan ng Ayun mga pangga, he is going, the new secretary is going to give an example mga pangga, just to enlighten the mind of, the Senator Marcolita. Pero mga pangga, suplak, talagang mapapahiya sa mga pangga. ng statement mula sa witness. Sinabi Parang ng yabang isang pa niya. witness,
Di ba? Kasama ako sa sindikatong ito. Di ba? At dahil sa kumita Oh, diba? ako, dito sa pagsali ko sa sindikatong ito, kumita ako ng 10 He's confident milyon. enough. Hangga. Kuha sa huba naman, hindi pa kukuhanin ng DOJ bago siya matanggap sa Witness Protection Program. Diba? Mga practical na aspeto lang po, Your Honor. So ano nga sinabi sa inyo ng mga diskaya? Bakit? Ah, Na-determine ninyo Nakakuha na kung ba magkano niya? kinita nila? Yes. Kinawat Kaya nila. po, Alam niyo ba Your kung magkano Honor, kinawat? Nakuha nyo na ba? Did they admit to you na sila ay nangulimbat ng ganito karaming Correct. pera? I have to explain myself. Ha? Opo. Hindi ko dinidepensa ng mga taong yon. Ginawa ko lamang yon doon sa nalalaman ko na ma-identify natin ang pinaka-mastermind dito. Yun lang, wala nang iba. Kung gusto nyo ang ma-identify, puro butete at saka sapsap, bahala na kayo sa buhay nyo. gusto rin po namin, Your Honor. Ano naman Gusto nyo pala pala eh. eh. Why are you putting a requirement that is not within the law? Correct. Saka na natin sila na-prosecute na natin yung mandarambong, na-prosecute na natin yung mastermind. Bakit? Makakalampas pa sila sa civil liability. Correct. Of course, the court will, in proper time, Correct. adjudicate kung Oh. anong dapat nilang isolid sa gobyerno. That is the only time when Okay. In the proper time daw mga pangga, the Supreme Court will adjudicate those investigated contractors mga pangga. Ibig sabihin, mag-decision din, mag-judge din ang yung Supreme Court. Mag-judge or magbigay din ng final decision doon. Hindi sila makaligtas mga pangga. restitution can be done. Kasi mayroong court order eh. Pero sa ngayon, will you abuse your discretion na kaya niyong gawin ito kahit na wala sa batas? How can that? Abuse of discretion mga pangga. Ibig sabihin mga pangga, yung porke na nandyan ka, ikaw ang secretary sa DOJ, which is principle of the law agency mga pangga. Yung para bang mag-aabuso ka. Mag-aabuso ka na lang dahil kaya mo, ikaw yun na dyan, kaya mong baguhin to. You could supplant any provision of the law. Hindi po pwede mga pangga. Yan ang ibig sabihin ni Senator Marcolita. The Department of Justice do that. You're supposed to be the embodiment of justice. Mr. O, di ba mga pangga nga? Thank you, Oh. thank you, Di ba? Nakakahiya mga pangga. Senator Marcoleta, and would like to Okay. On this very point of view mga pangga, or in this point in that on that point mga pangga, na nagustuhan ko yung chairman nila mga pangga na si Gatchalian. Nagustuhan ko rin yung idea niya kasi at least kahit papaano he was also reminding to the the secretary that they have to think deeply and think something about kasi nga parang nagbigay siya ng reminder mga pangga. implore on the Department of Justice to reflect on the exchange between Correct. Senator Marcoleta and, of course, the members of the Department of Justice. It's something that the Department of Justice, the department might study carefully. Might study carefully. They have to study carefully. Analyze the situation carefully. I think Correct. the objectives are the same, no? To put May people palakpak ka sa akin, into account, Gatchalian. or hold people to account. And those who transgressed our laws should be put in jail. Correct. That is very clear in Mm-mm. our objectives. I think the approach might be different. Oh. The opinions might be different. But let's Ganun reflect talaga on it, yun. because ang gusto naman natin yung objective na may managot at may makulong at mabilis. We will do, Your Honor. Thank you very much. Yes. So Thank you so much for the while we, understanding. Take a break on this topic. I'll go to a similar topic, but not going into the legal aspect of it. But I just want to get a broader sense of where we are in terms of holding people to account and putting people to jail. Okay mga pangga, hanggang dito lang tayo mga pangga ha. Salamat mga pangga. By next natin opinion mga pangga na pagsalusaluhan natin mga pangga, palitan ng kuro-kuro. I think you could also write your comments there. At saka pag mayroon ng magko-comments, I think I could respond to the next natin. I will mention your name and we could we could have a good conversation mga pangga. May movement sa Department Subscribe, of mga Justice. pangga. Alam natin. Si Secretary Remula ngayon nasa Ombudsman at ngayon may